Hi everyone, welcome to the In the Stone podcast where idol stories are written in the stone. My name is Bailey's Akot. Salamat sa inyong pagtutok. Hindi ko na po patatagalin pa ang very special guest po natin. Nalagi ko naman sinasabi na very special guest yung mga guest natin. Yung guest po natin ngayon ay personal assistant, turned artista, turned chef lang naman. Very familiar face po sa ating lahat. I'm sure kilala niyo siya. Ang nag-iisang pambansang yaya, ladies and gentlemen, muy bien. Ladies and gentlemen, welcome to me. Okay, maraming salamat po Ate Moy for your time. Maraming salamat at malayo pa yung biyahe nyo. Sobrang layo. Sobrang layo pa ng biyahe niya. Okay, first things first. Kamusta po ang work? I'm sure busy kayo. Okay naman lahat. Yes, okay naman ang work kasi anong araw yan? Tuesday. So, wala pang taping. So, relax. Relax mo naman. Relax po. I-mention yung taping, recent projects, pwede mong i-share. Meron pero parang hindi pa pwedeng sabihin. Hindi pa Pero basta sa GMA siya, malaking production siya. So, malaking mga ka-eksenahan. So, wait lang kayo dyan. Lalabas din kami doon. Okay. GMA, malapit na po. Yes. Ngayon po nag-record tayo Tuesday. Of the past weeks and months, kamusta naman yung work natin? Mas busy ba? Mas mabagal lately? Merong time na busy kasi yun nga, may ginagawa akong mga products ko at saka yun nga, may taping and then meron din naman time na relax lang kasi hindi pa kasi kami for airing so kalmado lang pa yung mga schedules, hindi pa ganun ka-busy. Tapos, party-party. Malalaman natin yung side ni Ate Moy, Mami. Okay, so, meron ka ng artista life and party life. Tapos, you talked about being a chef. Pero bagong lahat na yun, backtrack muna tayo. Super quick lang. Alam kong medyo ulit-ulit na yung questions but we wanna know how it all started, syempre. So, paano po ba talaga nagsimula ang story ni Moy Bien? Oh. Ayun. Oh, yes. Sa hindi pa nakapanood sa mga interview ko, paano ako nagsimula as Moy Bien. So, yun. Naging PA ako ni Papa P and then gawa sila ng pelikula. Tapos, kinuha ako as extra sa pelikula, which is Kimidora. Tapos, doon ako nag-start. Wow. Doon ako nag-start. Akala ko extra as in passers-by, pero may role talaga ako. May linya. May linya ako, may mga action, may mga ganyan. So, doon ako nag-start. And after nung first, tatlo kasi yun, apat. So, Taping days? No, yung Kimidora 1, 2, 3, parang ganun. Trilogy, afternoon din? Basta apat Basta sila. yun. Kinuha naman ako ng GMA para mag-Survivor Philippines Celebrity Edition. Na-discover. Mayabang. Exposure. Yes. Anong year po ito? 2010. Wow. 2010. So 2010 nagbago na po ang lahat. 13 years. Ay, 14. 14 years. 14 years ago. Tagal Wala mo yung edad ko doon. 2010, ano lang po ako nun. Joke. Wag mo na sabihin here. Okay na tayo doon. Okay, so Kimidora, bigla kayong PA muna. How long po kayo naging PA ni Papa P? Kahit naman nag-shoot na or nasa Kimidora na ako, nag-PA pa rin ako ni Papa P. Pero umalis ako 2016. So yun, 16 years. Kasi 2020 ako pumasok sa kanya. 2000. Ayun lang, 2000. 2000. Tapos Hindi 2020. 2016 kayo yung parang. Wala na, nag-iwalay na kami. Okay. Kasi yung dami kong karibal. So parang ayaw kong yung life ko magulo. Sorry. Marami na niligaw kay Moy Bien, ladies and Sobrang gents. dami. Sobrang dami. Mamaya natin pag-usapan kung ano ba talaga yung type niya, ni ideal partner, etc. Okay, so, naging alaga niyo si Papa P for a long time. And real quick lang, besides... Okay lang nga ba? Gusto ko real quick na yung Papa P part kamusta yung relationship niyo post PA life mo sa kanya? So 2016 up to now onwards, kamusta yung... Noon na, syempre ilang-ilang ka kasi boss mo. Oo. Makabalang mukha ako. Parang naging feeling close ako sa kanya. FC. Yan. Feeling close ako sa kanya. Hanggang sa, tinrato naman niya kami na parang mag-ibigan, kapatid. Hindi iba sa kanya. Kapag hindi kami magkadugo. Pero maganda ang trato niya sa amin. Hindi kami yung parang alipin sa gilid. Parang ano niya kami, yung mga friends, close friends, relatives, mga ganyan. Wow, feelings. Magkadugo,
Yeah, gano'n. Okay, so dun sa time na alagaan nyo siya, just the top of your head na pwede mong i-share na itong moment or experience na to, publicly na pwede mo i-share na itong na-share kong experience with Papa P, sa amin lang to. Siguro ang pwede kong ma-share na publicly is yung kung paano siya makikitungo sa amin. Yung parang, di ba, pag-amo or pagkatulong amo or basta mga trabahador, hindi mo pwedeng kasabay kumain. Ganyan. Kami magkasabay kaming kumakain, iisa yung mesa namin, iisa yung plate, iisa yung baso. So parang hindi niya kami, yun nga, tinuturing na ibang tao. So pantay-pantay ang So yung mga hindi ko pwedeng ikwento, Yeah. isipin nyo na lang. Imagine Privately. nyo na lang yun na ako lang nakakagawa at nakakaalam ng mga bagay na yun. Bigyan ko kayo ng example. Send nyo lang yung link sa comments. Bigyan ko kayo ng example ng mga, yun, pag naliligo. Oh, no! Yung Wag mo na. ay, di ba? Hindi po eh. Hindi ko sabihin, ako yung nag-aanda ng gamit. Yeah. Eto naman, no, masyado. Gusto rin naman nila yan eh. Gusto ka nila yan. Okay, so, grabe yung relationship nyo as if parang mag-boyfriend-girlfriend kayo. Hindi ba? Oh my God! Nakakanya. So parang ganong levels. Ngayon, naisip ko lang, tanungin, sa mga manliligaw ni Papa P, gumigit na ka ba noon? Sa mga nililigawan, hindi. Niligaw or liniligawan niya? Kung saan siya masaya, wow. Alam mo, di ko pramida. Kung saan siya masaya, doon din ako masaya. Kasi di ba, huwag tayong maharang-harang sa kaligayahan ng mga tao. Go lang, support. So never ka nagsabi na parang, uy, parang ay, hindi ko siya type for you, ganito, ganyan. Meron. Net. Siyempre, di ba? Hindi naman natin pangangalan. Hindi, siyempre, ikaw kasi, as matagal na sa kanya nag-work, alam mo kung ano yung nakakabuti o hindi. Well, walang karapatan, pero what if kung magsabi ka lang naman ng, malay mo, makinig or di ba? May mga ganon. Like ikaw, pag na-inlove ka, di ba? Parang wala na ka nang pakialam sa sasabihin ng iba, pero hindi mo alam, hindi na nakakabuti sa'yo. Pero wala akong ganon nangyari sa kanya. Example lang, na yun nga, na parang, uy, parang ganyan. Konting, cambio lang. Pero hindi naman talaga totally nangyayari. So kayo rin na-inlove na ng ganun? Ako? Grabe mo kami. Grabe ka naman. Napatalong lang ako. Oo. Yun. Okay, so, okay na. Okay na. Message nyo kay Papa P, kung nandyan siya ngayon sa harapan nyo, katabi natin. Papa P, alam mo na, di ba? May tayo, or ako sa'yo. Pag 50 ka nuts, wala ka pa rin. Dito lang ako. May ultimatum pala. Oo, kasi sabi ko sa kanya, pag 50 ka na at di ka pa rin nagkaasawa, andito ako, handang-handang mag-alawa. Handa rin yung buong Mag-alaga pala, hindi pala maging jowa. Hashtag Pyoy Di ba? Ano ba yun? Okay, setting that all aside, yung sinabi nyo kanina, nagsimula yung karera nyo ho nung 2012? 2010, 2012? 2010. 2010. So, nag-start kayo 2000, ilang years din kayo kay Papa P. Paano nagsimula po yung bigla lang kayo sinama sa Kimidora? May director ba na nagsabi or si Papa P nag-push? Auditions ba? Hindi. May mag-shoot na sila, kunyari, tomorrow mag-shoot na sila, nangangailangan sila ng katulong kasi parang yung story kasi na mayroong katulong si Kim at si Dora. Tapos, di yata sila nakakuha ng parang role ng katulong. Kasi ako naman, medyo bida-bida. Ngayon, parang, ikaw na lang. Sabi ko, sige, okay lang. Pero alam mo yung feeling ko, magtitimpla ng kape, mag-serve lang. Ganoon lang, walang lines. Tapos sabi ko, parang duda ako doon sa mga to, pinagtitripan ako. Sabi ko, akin na yung script pabasa. Kasi lagi kong binabasa yung script ni Papa P pag may shoot siya, may pelikula siya, may siya. Out of curiosity lang? Hindi, binabasa ko, sige, para alam ko yung continuity, mga damit, yung mga ganon. Nung binasa ko, marami pala akong lines. Sabi ko, hindi na po ako pupunta. Nawala ko nung mag-artista, hindi ko naman alam. Zero experience. Wala. Ano lang talaga ako, bida-bida lang ako sa bahay. Tapos wala na silang makuha. Pinilit ako. So, ang ginawa sa akin, pinatid ako ng driver niya, kotse niya. Hindi ako iniwan ng driver hanggat hindi matatapos yung shoot. Kasi tatapat. Hindi, ayoko nito kasi hindi ako talaga alam. Tapos text sa kanya, ayoko na. Ay, wala siya noon? Nasa bahay lang siya. Pero hindi siya kasi kasali, producer lang siya. So, nandun sa, sila, Direct Joyce, uwi na ako, hindi ko kaya to, ganyan.
Hindi ka pwedeng umuwi. Nandiyan pa yung driver, hindi ka pwedeng ngayon agad. So, wala na. So, walk us through the first few scenes na, syempre, I'm sure kinakabahan Oo. ka nun. Tsaka, syempre, wala mo idea eh. Tapos, yung eksena, pauna-una eksena, parang fight scene. Ay, paano yung fight scene? Parang nag-exercise si tapos matatamaan ako. Malay ko ba naman? That mag-react ka, syempre. Pag kunyari, yung hindi ka tatamaan, di ba, iilag ka. So, ang ginawa, tinamaan na lang. Sabi ko kay Ate Uge, tamaan mo na lang ako, te, dahil wala akong alam kung paanong iilag na, acting. Ayun, doon nagbisa ang lahat. Wow. So, Kimidora, I'm sure, sobrang successful na, kahit ako napanood ko nun yung bata pa ako. Well, bata Huwag mo nang sabihin ng mat. Basta napanood mo lang. Hindi ko sinabi edad eh. Basta sobrang ganda niya. And ako na-enjoy ko. I'm sure everyone else did. Siyempre meron ng projects afterwards yung Survivor Yeah. Philippines. And maraming doors na na-open sa'yo. Yeah, after ng Survivor, parang may mga serye, may mga segment ako sa GMA. Well, thank you GMA kasi dahil doon, andito ako. Ayun, marami silang binigay sa akin mga proyekto, mga guestings, tsaka meron akong segment sa isang show nila sa umaga. May mga ganun silang binigay. So, that time, were you overwhelmed? Ano na sa isip mo? Parang pwede ko na ba ito maging profession? Or parang, sige, subukan ko lang for the fun lang naman. Ang motivation ko talaga is magkaroon ako ng pera para may padala ko sa probinsya, sa family. Mabuhay ko yung family ko na hindi na magugutom. Wala ko yung parang, hindi para sumikat ako, hindi para maging ako, ganyan. So parang, okay, during Survivor, nanalo ako ng mga reward challenge, which is cash, yung mga ganon. Ang sa isip ko, mayroon na akong pambiling mapadala na ako sa probinsya namin. Tapos nakabili ako ng lupa para sa parents ko. How many years after yun? Hindi, yung kasi sa probinsya mura lang, di ba? Okay. Pagkatapos sabi ng Survivor, binigay ng sweldo, binili ko kaagad. Kasi sabi ko baka maubos yung pera ko. Tapos that time, mura lang yung lupain, parang nasa 100K lang ata yung ilang Square meter. So, binili ko na para hindi naman. So, parang in a year or two start. Yeah, pero hanggang ngayon di pa rin naman kasi ang laki ng tinayo ng tatay ko eh. So, nandyan pa rin siya. At least may maayos na yung tirahan. Na-bring up mo si family. Can you paint us the picture of yung family na nandoon sa province mo? Zamboanga? Sa mga Pagadian, Margo sa Tubig, Oh, ayun. shout out. So, ano sila like? How many siblings? Kami, 5, 6 kami, namatay yung kuya ko, yung panganay, tapos 5 na lang kami. Ako na lang yung walang asawa. Hi guys, I'm single and I'm available. Gusto ko yung pinlog niya yung sarili niyo. I'm ready to mingle. Lang, okay. Relax. And I'm 43, guys. Kumbaga, hinug na po si Ate. Yes, and I know how to cook, everything to clean the house. Pang house wife material. Kasi wifey material. Okay, so, pang ilan po kayo sa magkakapatid? Ako yung pang-apat. Pang-apat. Tapos, ano yung unang naramdaman nila, yung unang nagpadala ka ng pera? Of course, happy sila. Sabi nila. Kasi diba, sobrang happy at proud sila na nakikita nila ako sa TV. Tapos yung pag-uwi ko, may yung parang celebration, nagtumba kami ng mga tao, naghanda kami para, welcome naman ako doon sa probinsya. Ilan taon po kayo nito, in time na yun? Wait. Huwag mo na tabihan siguro. Yung time lang naman na yun. Imagine ko kasi. 2030 something? Kasi ako 1980 ako eh. So, mga 33 kung... As of 30. Hindi, 30. Kasi 2010 yun. So yung nasa 30s ka, syempre prior to that, never mo na-imagine na mag-artista ka at all, di ba? Oo. So yung time na yun, at nagbaliktad yung buhay nyo, pati ba yung family mo na parang go anak, tuloy mo na yan, sayang yung nasimulan na. Wala. Lang sila, as a fan. As a hindi support sila yung parang, support sila, tsaka, paano ba? Wala, support sila na, masaya sila na nakikita nila ako sa TV, pero, go lang ako saan ka masaya, parang that. So, masaya. I'm sure that time maraming naniligaw. I'm sure kasi, Walang maniligaw. Wala ba? ang dami nun for Kasi ako sure. yung feeling nila, wow, nag-aawa. Feeling kasi nila sa akin, yung alam yun, mataray. Ay, So parang hindi nila kayang mag-approach kasi feeling Sino nagsasabi niyan? Then meron kasi isa sa dati na yung parang
basta alam mo na kung paano yung nililigawan ba ako ng tao. Sinabihan ko kasi, baka May nag-fish, di ba? May ganun. baka may anuhan mo lang ako kasi hindi kita ako kay Piolo. May Ginano ganun. ko kaya Oo, agad. may ganun. Hindi na po ako manggaganon. Ngayon, pwede na. Hindi na maarte. po. Hindi na po ako manggaganon ngayon. Seryosohin ko na kayo. Nagmamakawa, lumipas na yung panahon. Huwag naman. Ayan. So yung time din maraming ganun at the back of your mind. Yun. Diba? Tsaka hindi, parang focus ako sa trabaho dati kasi wala akong time mag-alagala nung kay Papa P ako kasi yun nga, sobrang all around ako, nag-aral pa ako, ganyan. So wala akong panahon sa maglandi-landi. Tsaka isa pa, single mom ako. So ayoko hindi ko naman inaano yung mga single mom. Parang maulit-ulit yung nangyari. Of course. Pero nung nag-40 ako, pinamigay ko na. Hindi naman. Hindi siya ganun po. Mga 2 hours Siya ko. ganun. Okay, so wait. Dami na. Bombardo ko dun sa nag-aaral sa single mom. Gusto ko muna daanan si pag-aaral. Yung time na yung nag-aaral ka pa. Habang nag-artista, tapos nag-aaral PA, tapos dami nang nililigaw, tapos nag-aaral. O kaya pag sinabi nyo ngayon ang hirap ng buhay, yung pinagdadaanan ko walang-wala. Kasi that time, nag-PA ako kay Papa P, nag-aaral ako. Bukod sa PA, sa set, all around ako sa bahay niya. Wala, buhay pa naman ako, kaya kayang-kaya nyo yan. Kaya. Pinagdaanan nyo sa buhay nyo ngayon. Ako, sobrang easy. Pero yung kapalit nga lang nun, wala pa kang presently na kapartner. Wala. Siyempre kasi career-oriented ka nun eh. Oo. So, Hindi, tsaka yun nga, dahil pag single mom ka, tapos hindi ka naman pala, alam mo yun, yung mga takot mo na hindi ako seryosohin to, baka maulit-ulit. So parang, may trauma pa. oo. Ngayon wala na. Nung 40s nga ako, sabi ko, okay guys, welcome. Gusto ko ma-trauma ulit. Ano daw? Hindi na trauma, kasi 40s na Ano eh. yung Parang, artista? kayang-kaya ko na yan. Nasaktan man ako, edi wow. Ganon. Wow. Ganon. Okay, so yung time na Focus. yun. Parang hindi tayo mawala, di ba? Okay. Okay. Kasi at least na nalagay na natin, we put it out there na single si Ate Moy. So, mamaya pag-usapan natin kung ano yung ideal guy niya, ideal date, etc. Ano po yung inaral niyo nun? Or inaaral niyo at the time? Major or... Naaral ko nun, yung culinary. That time. So, ang culinary namin, para siyang essential culinary, parang ano lang, yung 1 year na yun, anong tawag? Basta international cuisine na siya, pero yung kunyari, isang week na to, ibang bansa. Iba yung parang 4 years, iba rin yung ano. Ilang taon po kayo? Isang taon. Parang kasama niya yung immersion, kasama na yung graduates sa mga hotels, kasama na yung... Kayo yung may gusto nun or may nagpush sa inyo? Hindi. Hilig nyo talaga? Gusto ko rin siya kasi mahilig ako magluto. And si PJ, si Papa P, gusto niya rin akong ma-enhance yung knowledge ko about cooking. Hindi lang yung parang adobo lang, ito lang lalagay mo. So ngayon, nung nag-graduate ako, since wala naman siyang ibang PA, ako pa rin, sa kanya lang, VIP. Siya lang yung lagi kong kasi nga, sa kanya pa rin naman ako. So, pag kumakain kami, maganda yung mga gourmet camera. Wow! With presentation yung mga, sayang naman daw kasi yung inaral ko kung hindi ko, So, sa kanya ako nagpo-practice kung paano plating. Sasabihin niya, okay. Tapos, laging sinasabi niya anong kainin mo? Surprise me. Wow! Joke. So, nasa challenge ka pag gano'n? Oo, kasi 10 minutes, surprise me. 10 minutes 10 lang? minutes, dapat totoo na yung pagkain mo. Paano kayo nila sa challenge? Ayun. Ano yung mga favorite dishes na linuluto mo? Sa kanya kasi simple lang siya kumain, yung may mga adobong pusit, mga ganyan, mga ganon. Pero syempre iba pa rin yung kunyari, salmon with ganyan-ganyan, plating na ayun. Pero pagka kunyari maramihan na kami kakain, yun yung favorite niya, adobong pusit, mga adobong chicken, ganyan. Simple lang. Ikaw, anong gusto mong kinakain at linuluto mo? For him? For you. Ako? Wala, Pinoy. Mahilig lang ako sinigang, mga ganyan. Mahilig ako sabaw, tsaka gulay. Gulay na pagkain. Yung parang gulay sa amin lauoy. Hinahalo-halo yung mga iba-ibang greens. Pero, tapos may mga gabi. Basta yun na yun, para healthy sa katawan. So, bilang single mom din at the time and bilang mom din, niluto ka rin para sa anak niyo? Oh yes. Pero, yun na nga, yung time na magkasama kami, nasa kanya ako, wait lang, nasa probinsya yung anak ko. Nasa mga 8 years ata nasa probinsya yung anak ko. Tapos, nung pumunta na rito, wala, kung anong kinakain, parang pag lang.
Hindi naman yung parang ito lang kasi kinakain ng anak ko. Hindi pwedeng ganun. Dapat kung ano yung pagkain ng lahat. Ilan taon na Ano na siya, 19 na siya, boy, girl? boy. Ay, sa ako. Si Isaac. So si Isaac, ano hilig ni Isaac? Na pagkain? Lahat? Lahat in general. Ano si Isaac? Si Isaac is, siya, varsity siya ng badminton. Tapos, ayun, nag-aaral siya ngayon. Senior high na siya. Tapos, tinutulungan niya ako dun sa siya yung parang manager ko dun sa paggagawa ko ng mga luto ni Moy. Ayan. So si Isaac, mahilig na rin magluto dahil sa... Natuto siya magluto dahil sa Ito lang din. kasi kailangan para pag wala ako, kaya niya na mag-isa. Nasasabi na niya sa'yo kung ano yung parang plano niya sa buhay, mga pangarap. Anong gusto niyang gawin? Ano bang kinuha niya ngayon? Entrepreneur? Or basta marketing? negosyo. Ganon, no. Basta yun ang niya, inaaral niya kasi daw para siya matulungan niya ako sa mga... Sweet. Okay. So gusto rin ni Isaac yung maging mapagbigay kagaya kay mommy. Okay, so wala pa naman liniligawan siya. Si Isaac. Strike ka ba sa ganun? Sabi ko sa kanya, pagka gusto mo nang mag-girlfriend, dapat may trabaho at may income ka na. Huwag kang naniligaw or nagjojowa na kapos ka. Kawawa naman yung babae. Di ba? Ako, hihingi pa. Di ba? Tama naman. Ikaw, maniligaw ka, wala ka man lang pambiling rose, wala kang pang-snack sa Huwag na lang. So naintindihan naman niya yun. Oo. Naintindihan. Oo, kasi sabi ko, dapat special din yung girl na mamahalin mo, na parang meron ka namang ibibigay or iladalin mo sa magandang lugar. Tusok-tusok lang. Pero okay din naman yun. Pero Pwede naman. Pero syempre, as a girl, kasi ako, as babae, princess yung pag-aalaga. oo, alam ko kung paano rin dapat tratuhin ng isang lalaki. Watch out, guys. So may watch. Okay, Isaac, sorry. Ako may kasalanan naman pa. Watch out, bigla yung mami mo. Okay, so na-mention mo yung pagluluto and yun, dapat ready ka. I'm sure yung motivation mo at the time na may work ka na, nag-artista ka, tapos nag-PPA ka pa kay Papa P, tapos nag-aaral ka. That's for income, di ba? And ngayon, marami ka ng source of income. Meron ka atang content creator, you cook, etc. Ano pa yung mga ginagawa mo outside of showbiz? Meron akong focus ako ngayon dun sa sa ginagawa kong luto ni Moy. Tapos pagka wala kang taping, dun ako nagstay sa kitchen. Bira lang ako gumagala. Tapos nag-iisip pa ako ng more products pa. Idadagdag ko pa dun sa Ano yung mga products? nakakalagay sa bottled gourmet na mga Spanish sardines, tinapa, tuyo, yung mga ganun, chili garlic, mga ganyan. Sino yung kasama mo sa work na yun? Or ikaw lang nakaisip nun? Tagal mo nang pinaplano? Nung pandemic kasi, or nung before pandemic, ko na talaga na parang para pag wala akong trabaho or wala akong taping, meron akong ibang pagkakakitaan. Diba? Kasi hindi naman laging merong Tsaka para hindi ako maging tamad. Yung parang, hindi ko kaya kasi naka-stay sa bahay na walang ginagawa the whole day. Parang, kailangan kong may productive ka time, nakita ka na. Oo. Kailangan mo, productive lagi. Basta lagi akong nag-iisip na kung anong pwedeng pagkakakitaan or anong pwedeng gawin para naman maging yung araw mo. Yun, doon ako, nag-iisip ako. Tapos, ng pandemic, doon siya lumago kasi parang daming bumibili. Tapos, pagka sinabi kasi sa'yo na, masarap yung food mo. Doon ka, doon ko nadagdagan yung mga produkto ko hanggang ngayon. So, medyo dumami na siya. Sino yung mga unang binentahan mo or? Nung pandemic, kasi di ba mga kaibigan support. Nag-start. Oo, support sila yung mga lutong bahay, ganyan. Tsaka, hindi man sila makalabas, di ba? So, pag pinadeliver mo, diretso sa kanila, ako lang yung may lakas daw. Hindi, mamalengke ako. Kasi sayang naman yung nandito ako sa bahay, baka mamatay ako sa COVID, walang nangyari sa akin. Yun. Di ba may pass dati? Punta ka ng palengke. Tsaga ako yun. Para Tapos yun, kumikita ako kahit pandemic. Nandito kayo nun? Sa Doon. QC? Wala kayo sa province? Wala, dito kami.
Sa LR din, sorry. Sinabi yun. Yung condo. Hindi, kasi baka may kumatok, di ba? Manliligaw, at least alam na. Kaya, Alam niyo na. Unit rin. wag! Gano'n. Okay, so a day in the life. A day in the life muna tayo. Huwag na yung unit. A day in the life ni Moy Bien. Ano yung parang daily routine nyo bilang everything in between? Kasi artista na, chef pa, mom pa, Or ano? negosyante. Wala. Pagising, ano yung ginagawa? Wala, pagising as a mom, wow, yaman. Pagising, syempre, naglinis ng bahay, nagluluto para sa anak. Kung wala yung anak, hindi na nagluluto kasi para makatipid. Tapos, pag after lunch na, pumupunta na ako sa kitchen, doon na ako gumagawa ng mga produkto ko. Kasi minsan maraming orders or nag-imbak ako ng mga orders para pagka maraming sunod-sunod na order, hindi na ako mahirapan kasi ready na siya. So, mommy duties first and then trabaho na. Trabaho. Yun ay pag walang shooting. Pag walang shooting or taping. Tapos, afterwards, ano yung ginagawa nyo pag walang trabaho talaga? As in, for fun, mga leisure, or... Yun nga, kasi diba, hindi nga ako pwedeng mapirmi sa bahay. So, pagka, kunyari, wala talaga, relax talaga, nag-workout, walking walk, para, alam mo na, healthy living. ready to mingle. Oo, tapos, maghahanap ng friends. Yun. What? And I'm 43, I'm ready. Sabi, Ba't naging pinabalik yan eh? So, nag-workout. Mahilig ba kayo mag-beach, mag-mountains? Ano yung mga napuntahan nyo? yun, i-flex ko na lang din pinupunta. Pwede ba yun? Pwede yun. Dolores, Bangkong Kahoy, doon kami lagi kasi parang siyang Baguio, sobrang lamig. So, pagka ganito summer, baliktad sa kanila malamig, sa atin mainit. Saan? Sa Dolores, Quezon. Quezon Province, ayun. 3 hours from Manila. Tapos, ang lamig, sobrang fresh ng hangin. Paligiran kasi siya. 360 kasi yung bundok Mount Banahaw, tsaka Mount something yun. 360 yung bundok niya. So, ando ka sa gitna. Wow. So, parang yung hangin na tawag doon, filter na doon sa mga puno bago mo malanghap. So, ang sarap. Sino gusto mo kasama doon? Hindi, joke. Family. Sarap kasi malamig. Kasi lang, guys, I'm 40, I'm ready. Like I'm 43. I know, ito ko. Presente sa sarili. Katulong pa rin yung bagsak ko. Okay, so yun yung nag-unwind. Ganun kayo mag-unwind? Gusto niyo mag-travel? Bundok, beach, ganyan. Bundok, beach. At saka, minsan meron akong pagkaging loner. Yung parang, kung meron nga ako, yung parang gusto ko mag-isa lang. Mag-isa lang. Oh, may times. Gusto mag-isa ako. Mare, sumasakay ako ng bus, nakarating akong Baguio, mga ganun, mag-isa lang ako. Makarating ko sa Zambales, mag-isa lang ako. Kasi gusto ko yung parang nag-iisip ako, at saka wala akong iniintinding mga kasama. Iba music lang ako, tapos nandun ako sa Zambales, sa beach na ako. Okay, so let's say long full day of work, tapos medyo ang dami ng Magaganon, di ba? So gusto mo lang gawin yun, bumiyahe. So, pupunta kang bus, tapos mag-earphones ka. Anong pe-play mong song? Yung relaxing, yung hindi yung, yung nakakaisip ka kung anong pwede mong gawin in the future, parang kung ano yung pwede mo pang madagdag sa buhay mo na ikabubuti mo or mga, yun like product na gagawin mo, mga ganun. Tsaka mahilig ako mag-hike din. Hike ko. Oo. Ano yung mga na-hike na? Mga Mount Pulag, yung Mount Apo, yung mga sa mga bandang north doon. So, pag hindi ako, nakikijoin lang ako sa mga nag-hike. Mag-isa ka? Kilala. May mga kakilala ko, like dalawa, tapos join ako sa nila. The rest, hindi na namin kakilala. Wow. Tapos pag-uwi, syempre close na kayo kasi nag-hike kayo together. Yun lang. So may times na gusto mong parang ma-shutdown muna yung world mo. Punta ka muna sa ibang lugar na wala na kang kakilala. kilala o tas hindi sa abot ka ng Baguio. Ano yung mga types of music? Kasi gusto ko malaman ng tao na parang ano yung taste ni Moy Bien sa music? Wala, kung ano yung naka-playlist lang doon. Yun nga, mga artists. Yung mga artists. Hindi ko kasi nakilala yung mga na yun. OPM artists. Hindi, syempre, dahil lagi kong naririnig, kay Papa P, Coldplay yung pinapaano, is na natin sa edad natin, mga ganong music na. Panakunan natin yun. Wow. Yan, yung mga ganon. Tsaka yung mga music, Pinoy, R&B, ang tawag doon? Yung mga
senti-senti na Pinoy. Anong tawag? OPM. 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 Mga artist. Meron ba? Artist. Wala. Kumakanta ba ang isang Moy? Kasi pwede natin Never. pakantahin, di ba? As in never. Guys, may kanya-kanya tayong talent. Aking cookies. Ayun. Okay. So, yan na. Yan yung daily life ng isang Moybian. Tapos ito, ganyan siya mag-unwind. Love life naman po tayo. Dahil doon na po. Ano daw? Sorry. Well, sa ngayon po, nag-aantay lang po ako. Ito po yung address ko. Wag! De, geto na lang. Kailan yung last relationship? Pwede ba natin malaman? Wala, sorry. Parang bigla siya nag-melt. Ay, no! Bakit may nakataas na kamay dito? Gustong Kasi sumagot. alam niya kasing malandi ako minsan. Uy! Hindi, sakit bro. Bakit? Minsan sa buhay natin, malandi tayo, pero hindi rin tayo gusto ng yung tao. Wow. Ay. Hindi, yun lang. Hindi ko ang tawag doon. Basta huwag na natin pag-uusapan yun. Ano, basit-pat? Ano na lang yung mensahe mo doon sa mga umiibig na mga kabataan dyan? Guys. Wow. From experience? Ang galing naman ng mga advice. Oo. So, ito lang yon. Pag nasaktan kayo, huwag kayong tatanga-tanga. Ay, bumangon kayo. Ay! Bakit ka Bakit ganyan? gano'n? Bumangon kayo. Hindi, pag nasaktan kayo kasi ang pag-ibig talaga ay sadyang ganon. Okay. Pagdadaanan nyo yan. So, pag nasaktan kayo, huwag kayong gusto nyo rin yan, kaya panindigan nyo. Bumangon kayo, magmahal kayo ulit, maging happy kayo ulit. Huwag kayong iiyak-iyak at di kayo makapag-move on, leche. Uy! Mag-move daw kasi kayo. Mag-move on agad. Okay, binasok nyo yan, ginusto nyo yan, minahal nyo yung isang tao. Ngayon, pag hindi kayo minahal at di kayo naging kayo forever, edi move on, let go. Iwanan nyo na yung mga bagahin nyo. Ayan, bangon. Ayan, enjoy kayo ulit. Magmahal kayo ulit. Ganun lang. Like me. Really. I'm 43, I'm single and ready to mingle. Okay, wait lang. So, safe to say na na-experience yun na yun. Of course. So, as a single mom, feeling ko kasi, nung ako yung umibig, nung kabataan ko, akala ko yun na yung magiging asawa ko. Tapos, syempre, probinsyana, pag minahal ko to isang taon na to or ginusto ko to, ito na sigurong naging forever. Hindi pala ganun. So, bumigay. Tapos, nung bumigay, ayun, nasaktan. Well, ito na, bumangon ako. I'm strong. Wow. And independent woman. So, yung time na yun, I mean, ito, heartbreak and all. So, ano muna yung, paano ba magmahal ng isang boybian? So, there Lahat ibibigay, parang bading. Bakit? Paano ba magmahal ng bading? Sige nga. Lahat nga ibibigay. Lahat binibigay. Gano'n, hindi. Well, kasi di ba ang mga kapatid nating mga LGBT, maano sila magmahal eh. Bigay todo rin sila magmahal eh. 100%. Doon ko natutunan. Ayoko na sila kaibigan. BI ba sila? BI? Hindi, kasi nahawa ako sa kanila. Ako kasi, yung feeling na, magiging kung sa future, maging asawa ko to. Tutulungan ko na siya. Kasi nga, yung naging tatay ng anak ko, akala ko, siya na yung future husband ko. So, lahat, ginawa ko. So, ending, after yung nangyari, hindi pala kami. So, doon ko na-realize, tama pala yung sinasabi nila, huwag mong ibigay ang lahat kasi hindi mo alam. Pero kasi tayo, tao lang, na parang, hindi, kami na to eh. Ito na eh, ganon. So, guys, tansyahin nyo rin. Pag kayo hindi na-deserve na, yung parang hindi kayo tinatrato ng maayos or hindi kayo... Sa kabataan, red flag ang tawag. Yes. Mga red flags. Yun guys, kung may mga red flags na kayong naramdaman sa partner nyo, ay nako, wag na kayong patanga-tanga. Iwanan nyo na. Iwanan nyo na isang beses, batawa, 2 hanggang 2 lang. Huwag yun ang pabutin ng Meron akong friend Bitina ang pangalan. Oh my goodness! It's a tie. Relapse. Sorry. Ayun na nga. So yun lang, red flag. Siguro mga red... Hindi, ngayon kahit pa rin naman ngayon, di ba? Hindi, hirap eh. Hindi talaga masasabi. Saka ang hirap maghanap ngayon ng true love, no? At saka yung parang, siya na ba? Kasi parang ang bilis
well, Kasi sabagay. ano na ngayon, social media, ganun. Parang bilis ng ano ng mga tao. Pero, tapos, ito ba nagtataka ako ha? Wow. Meron akong lalaki na bakit wala akong girlfriend? Meron din babae, bakit wala akong boyfriend? Sana sila na lang. Oo, parang gano'n na lang, no? Ayun. Kasi tinatanong ko lang paano magmahal. So, lubos ka magmahal. Pero ito, mas specific para sa ating manonood na pwedeng nangangarap na manligaw sa'yo. Merong 5 love languages na like, most of the time, tinatanong ko to. Ano yung, of the 5, yung words of affirmation, quality time, acts of service, gift-giving, and physical touch. Ako, Ano ka mag... ako to him, service. Tapos, sa kanya, touch. Parang, alam mo yun, parang pag problema ka lang na parang, ganun. So, sa service, ano yung mga acts of service? Pagluluto? Pagluluto. Basta, alam mo yun, as babae kasi, normal lang yun sa babae na alagaan yung isang lalaki. Kasi di ba ganun yung role ng mga kababaihan na parang, kumain ka na ba? Or nag-aayos ka ng mga gamit pag pumunta sa bahay mo. O parang ganun. Silbihan mo yung tao. Tapos touch yung parang nag-drive lang, tapos naka-holding hands. Wow. Wow! Parang Bakit? nilapit. Ano ka na? Sorry. Parang sa'yo yun. Sorry. Ano ba yung sana? Parang sa'yo yun. Hindi. Parang ganun din naman ako. Ganun din. Oo, kasi hindi naman ako pasyadong na kahit, di ba, hindi ako mahilig na sabihan mo ako kasi alam ko na nagagawa ko yun or kaya ko yun. Pero yung touch minsan na parang tahimik ka lang. Tapos Di ba? magkatabi kayo. Understood na parang, okay. Iyon. May naantok man yun sa harapan. May natandaan siya. Okay. So, ideal guy. Ideal partner, ano siya dapat? Matangkad, reno, matalino, whatever. Ano siya? Gusto ko, sa edad, mas matanda sa akin ng konti. Yan, moreno. Tapos, smart. Smart. Tapos, May height requirement ba? may gusto ko, mas matangkad sa akin. Ano ba yung height? Kasi meron akong jowa dati, ayaw niya mag-heels ako. Kasi kasi pag magka-height maliit, lang kayo. hindi, maliit na siya sa akin. Maliit po siya sa'yo. Gusto ko mas matangkad sa akin. Gusto ko yung pag nakaakbay ako, nakahang yung kilikili ko. Wow. May ganun pa. Tapos, Ayun, gusto ko yung ganong Tsaka, yung smart. smart, di ba? Hindi man kailangan matalino, smart lang. Hindi yung parang, academic, Hindi talino naman nila. yung book smart. O gusto mo book smart? Yung- Academically inclined, hindi. Ayoko na masyadong alam ng mga O words. gusto mo yung parang street smart. Yan. Smart, ganun. Gusto ko yung Diskarte. kasi baka mamaya kung Englishin niya ako, tapos hindi naman, di ba? May lahi requirement ba? Wala naman. Wala naman. So, taller than you, moreno, Moreno. kailangan foreigner, Pero dapat may trabaho. kailangan may trabaho. Pagod na ako ng trabaho. Siya naman. Pati ba naman siya bubuhayin mo, di ba? Buhayin niyo naman ako. Oo. 43 years siguro. From 20, nagtrabaho na ako. 23 years na ako nagtatrabaho for myself and my family. Charing. Pinaano ko ligasyon sa kanya. Baka wala naman ligaw sa akin. So, pwede ba siyang nasa showbiz world or gusto mo yung wala doon sa mundo mo? Hindi, any naman. Basta kaya buhayin. Meron na bang artista na nanligaw sa'yo? Wala. Ba't sila tumatawa? Ba't sila tumatawa? Grabe yung tawa nila. Wala. Wow. Ang galit. So, okay lang naman kung artista yung manliligaw sa'yo. Oh, wow, ang ganda. Ay, makita yung Cliche. Madami natatandaan at naisip. Okay, so, sa ganung setup naman, ano yung parang pamamaraan ng panliligaw na na-imagine mo? Ideally lang, in a perfect world, gusto ko ganito. Yung nagta-travel sa sakyan, ang tawag doon? Driving, Limousine? hindi. Ibig ko sabihin, yung nag-ano kayo, Road trip? road trip. Road trip, mahiling ka sa... Kasi gusto ko makita yung mga So, pag hinaya ka mag-road trip ni potential manliligaw, gusto ko yun, road. gusto mo yung ganun? Tsaka yung nag-uusap sa sakyan habang pinanood yung kalsada. Yan, ganon. Ay, huwag na yung mga, katiring mga panliligaw, diba? Tinatanong lang naman eh. Ngayon kasi sabihin, huwag na yung chami-chami na Oo, na okay. yun. Ayaw mo nang kunyari, dadalang ka ng bulaklak habang nasa set ka.
Na-imagine niya eh. Na-imagine niya eh. Parang hindi ko kaya. Palayasin ko siguro. Meron na bang times na si Papa P naman yung nagsasabi na parang, uy, ayoko yan for you. Lagi siya. Dati kasi, kasi nga alam niya yung story ko, medyo yung bata-bata ayaw niya nang gumagala ako. Tsaka ayaw niya nag-lipstick ako. Ay, ganun. Protective siya sa'yo. Oo. Pag kunwari nag-off ako, siguro mga 20 plus or ano, kasi 20 years old ako. Okay. Tapos pag nag-day off ako, parang sa bahay lang nag-gusto. Pag nag-day off ako, tapos mas nauna siyang kanyari. Kasi ang day off ko parang dapat overnight. Tapos kunwari nauna siyang umuwi, umalis din siya galing sa labas. Gagalit siya sa akin. Oh, nauna pa ako umuwi sa'yo? Pag gabi na, gagalit. Mga anong oras yan? Mga... Siguro mga madaling araw, 12, ganyan. Tapos nauna. Aga pa nun ah. Wala, dati pa. Dati. Hindi, tsaka, yun nga, nagagalit siya pag na ako umuwi. Alo, ilang minutes. May ano lang kami dito. Time check lang, time check. So, ganun si Papa P, protective. Kaya ikaw din pala ganun din sa kanya. Oo. Tsaka, yun nga, ayaw niya ng parang make-up, yung mga ganun. Kung may manliligaw. Feeling siya siguro, agawan na siya. Clingy siya, clingy. Kasi, ito pa, sobrang close kasi namin ni Clear. Kaya tuloy, hindi ako nakapag-jowa, Grabe, nagsisi ako. Dahil sa kanya, hindi nakapag-jowa. Hindi naman siguro. Hindi nga, kasi bantay sarado siya. Hindi nga ako pwedeng lumandilan dito sa mga crew. Sobrang specific. Hindi, dati kasi, di ba kasama natin yung mga crew. Oo, syempre. Hindi pa ako that Pero time. naliligaw sa'yo ng mga... Di ba nga, may mga naghaharot-harot. Eh, Oo. bawal nga ako magharot. Takatutok ako sa monitor. Na-entertain mo naman yung mga yan. Hindi. Yung time na yun, bawal. Kasi feeling ko ba kayo naibigan nyo lang ako dahil ko papapigan na yung mindset ko dati. Sinabihan tuloy ako, hindi feeling mo na. Tinanon tuloy ako. Yun tuloy, hindi ako nakapag-joke. Pero nag-date ka. Kumbaga, meron namang times na lumabas kayo, nagkape kayo, tapos parang... Parang meron. Pero yun nga, kasi ang sabi daw nila sa akin, ang strong ng personality ko, parang feeling nila pag nilapitan nila ako, gagawin daw ako. Sabi ko, grabe naman kayo. So, lumambot-lambot ako kunwari. Wow! Napademure ng konti. Oo, napademure. Grabe naman, hindi mo ko gano'n. Okay. So, na-experience na ang pagde-date. Tapos si Papa P ay overprotective naman din pala na kaibigan. With all that being said, sa career mo ngayon, ano pa yung mga plans mo? Ano pa yung parang naisip mong mga plano na gusto mong i-chase, i-attract? Ako kasi, mas gusto ko, nasa showbiz naman tayo, nasa ganung trabaho natin. Pero gusto ko rin yung i-enhance or i-improve yung palaguin yung luto ni Moy. Kasi parang mas gusto ko doon nagfo-focus. Kasi feeling ko doon ako magaling. Ganun. Tsaka yun talaga yung passion. Yun talaga yung pagluluto. Tsaka para hindi ko naman may pamana sa anak ko yung sa showbiz. Kasi hindi naman kami pareho ng talento or ano. Well, doon at least, di ba? Kahit paano, pag tumanda ako, matutunan niya na yun paano gawin. So, pwedeng maiwan sa kanya. Yung time ba na yun, dinadoubt niyo yung sarili niyo, yung talents niyo? Yeah. May mga ganun ako Kasi, di ba, di mo maiwasang makompare mo yung sarili mo sa iba. Yung feeling mo, mas magaling siya. O, parang feeling mo na, hindi ako bagay dito kasi mas magaling siya sa akin. May mga ganon. Pero, iniisip ko na mas malaking kita, dito na muna ako. Mag-iipon ako para Kasi wala talaga sa mind ko dati pa na mag-showbiz. Kasi di ba parang wala, hindi ko line, parang ganon. Since yun nga, may mga tao naman nagsasabi, uy, okay ka dito okay ka doon. So parang naging happy at gagawin mo na lang din yung nandun ka di ba? Kasi yung iba nga, nag-audition pa, nag-ano pa para mapasok sa showbiz. Ikaw nandun na. So gagawin mo yung trabaho mo. Natanong ko lang siya kasi it takes a certain parang kapal ng mukha para sumalang sa ganitong, diba, industriya. So besides that, may talent din talaga ako. I'm sure na-feel nyo rin deep inside na parang nakakatawa akong tao Parang may times ba na gano'n na parang... Well,
pag tumatawa yung mga tao or na-enjoy nila yung ginagawa mo, doon mo na nasabi na, Validate. oo, oo nga no. Parang ikaw lang nagda-doubt sarili mo, pero may mga tao namang naniniwala sa iyo. Yung So eventually parang na-realize mo na Oo. para dito rin pala talaga ako. gana. And I ask lang na kung ano yung next for you. Kasi parang yung showbiz for you is work talaga, profession siya. Pero yung passion mo, nandun sa pagluluto. Okay, so yun yung mga next natin. Sa pagdating naman sa films or sa showbiz, may gusto ka pa bang i-explore na types of genre or mga gustong makatrabaho? Mga ganun. Hindi ko alam Well, hindi ko naman paplastikin yung mga audience. Pero parang, kung ano yung ibibigay, doon na lang ako. Hindi ko na pinangarap na Hindi ka na. makarating pa, gusto ko itong gawin. Dati, pinangarap ko yun na, gusto kong maging ganito, maging ganyan, di ba? Hindi ko alam siguro, dumaan na rin sa ano na, okay na ako, ano yung role ko na parang, hindi ko maano. I think what you're trying to say is parang I had my time. Parang ganun. Parang, dumaan na siguro din. Kasi siguro, well, hindi naman tayo kagalingan siguro. Pero, siguro sa edad ko, parang okay, inyo na yan. Oo. Kung parang character actor, okay, kung pasok ako dito. Pag akin to, parang ganon. Hindi ka na magipaghabulan sa mga ibang ano pa na, hindi, gusto ko yan, gusto kong makuha yan. Di ba may mga ganon? Like, yung edad nyo, gusto kong maging ganito. Lawak talaga. Oo, gusto kong maging ganito. Tsaka madami rin kasi kayo Hindi naman lang parang ilan lang kayo nandoon. So, pag nakuha niya yung role na yan, okay. Pag hindi mo na okay, parang ganon. Hindi ka na yung parang, ba yan, siguro hindi ako ganun kasi hindi ako nakuha. Wala nang ganong mindset. Parang, okay, pinalad siyang nakuha. Parang, Noon, sinasa puso niyo pa yung mga... diba yung parang, gusto ko, di ba may audition pa dati, gusto ko yung ganyan, gusto ko sumali dyan. Parang, Okay. Sino yung mga, peg nyo pala na I forgot to ask? I'm sure, pag bago ka sa showbiz, meron kayong mga iniidolo. yun nga, parang, hindi ko alam. Gusto mo original ka lang, wala kang... Oo, kasi naisip siya. kasi ako hindi rin ako fan masyado sa ang nagkataon lang, pinalad talaga ako na nakasama ko sa work sila Sharon, sila Kuya Ogie. Ang swerte ko dahil nakasama ko sila. Pero para yung makipag-compete ako sa ibang mga artista na gusto kong gawin to kasi gusto kong magiging makilala ko ng mga tao na magiging ganun. Wala lang ako, tahimik lang ako sa gigilid. Kung ano yung bibigay sa akin, gagawin ko, parang ganun. Kasi nag-audition ako dati, yung mga pangali Hollywood. Hollywood? May mga Hollywood na audition kasi dati. Tapos pagdating ko doon, ang daming, international, ang daming nag-audition. Sabi ko, ba't ako nandito? Tapos yung mga kasamahan ko, yung mga matataas na mga komedyante, yung mga kaedad ko or mas matanda sa akin ng puti. Natandaan niyo pa? Inatandaan ko sila Sherry Hill, sila Ate Ibiang, si Pokwang. That time, lang naman ako, yung parang extra lang. Kasi wala pa lang yung... Oo, parang, ba't ako nandito? Kasi kinol ako ng isang producer na pumunta ka doon kasi may audition, malay mo, ikaw yung hinahanap. Like, hindi naman kasi dahil sa galing rin, sa itsura. Yung mga ganun, di ba? Pag kinuha ka as Pilipina na ganito itsura, gusto mo here. Grabe naman ang storya na yun. Super inspiring. And kasi... Nakakatawa pa sila nakakotse, with driver, with bodyguard. Ako nakakatawa. Yung parang motor lang. Di ba na meron na yun dati. Pagdating ko, sabi dito. Habal-habal. Parang pagdating ko sa hotel, dito pala yung location ng audition. As in, malaking hotel So pagdating ko, wala lang. Tapos nakita ko sila, okay. Tapos mag-isa ka lang yan. Mag-isa lang ako. Samtala sila may PA, may manager na kasama. Ako pagbaba ko sa motor, sabi ko sa guard, saan po yung entrance? Yeah. So, sino yung masasabi mong pinaka naging gabay sa story mo? Yung parang talagang naging mentor mo? Kasi parang all of us naman sa kahit anong craft, diba? Feeling ko, kasi nung nandun pa ako kay Papa P nag-work or madami kasi akong naging close like si Kuya Erickson, si Direk Joy. Sila talaga yung mga taong nandyan na kung may mga umiiyak ako dahil may mga times na nasaktan ka or basta may ganong pinagdadaanan, sila yung nalalapitan ko.
si Papa P, kaya kong mag-chat sa kanya na ganito yung pinagdadaanan ko ngayon, na gano'n. Si Direct Joyce, kaya kong sabihin kung ano yung dapat kong gawin, ano yung path na susundin ko kasi naguguluhan ako. Sila yon, tatlo yan sila. Si Eric, si Direct Joyce, tsaka si Papa P. Sila yung nag-advise sa akin kung ano yung dapat at ano. So, kung hindi dahil sa kanya, hindi ka rin, wala ka rin. Wala, silang tatlo talaga yon. Kung hindi dahil sa kanila, wala ako dito. Like yung pag-artista, kung hindi dahil sa kanila, kung hindi nila ako pinush, wala talaga ako dito. Tapos si Eric naman, siya yung nandyan lagi. Siya yung nagsasabi sa akin na huwag kang magda-doubt sa kakayanan mo. Yeah. Kasi kung hindi na-doubt mo yung sarili mo, dinadoubt mo rin yung Panginoon na hindi mo kaya yan. Parang inaano mo siya na hindi kanya kayang bigyan ng ganito. Kasi may instances dati na parang nag-rent lang ako ng tinitirahan ko. Tapos, dati kasi nakatira ako basement. Yung sa isang condo may basement, tapos may mga rooms, doon ako nakatira. Tapos, sabi niya sa akin, rentahan mo tong ano na to, dun sa tinitirahan namin ngayon. Sabi ko, hindi ko kaya kasi ang mahal ng rent. Tapos, nag-taping naman ako that time, which is hindi nga lang sunod-sunod. Tapos, sabi niya, basta kunin mo yan. Kaya mo yung bayaran. Sabi ko, hindi ko nga kaya. Alam mo, kaya ko pala. Hinaya pala. Kaya pala. So, since kaya mo na, ano yung time na yun, magkano siya? Yung That time, parang 20 plus. 20 plus. So, at the time, sobrang mahal. Ano na yun? At 2017 ba yun? Sobrang mahal. Kasi siyempre, di ba? Pero, iniisip ko kasi agad na parang hindi ko kaya, baka hindi ako magkaroon ng taping at hindi ko mabayaran yan. Sabi niya, hindi, kaya mo yan. Hinabi niya sa akin. Tapos, yun yung parang yun yung way ko na, tapos realize ko. Tapos hanggang sa nakakuha na ako ng unit ng sarili ko na akin na, hindi na ako nang... Tsaka ano siya, 1 bedroom, 2 bed? Parang 1 bedroom. 1 bedroom, di ba? Kasi may anak ako eh. So yun, sabi ko, kaya nga sabi nga niya na parang huwag kang nagda-doubt. Isipin mo straight na kaya mo. Hindi yung parang nag-iisip ko pa. Kaya nga sinasabi ko sa iba na kung wala kasing obligasyon na babayaran or ano, hindi ka mag-drive, hindi ka magsisikap na, hindi, magtatrabaho ako kasi may binabayaran ako. Yung pag wala kang binabayaran, wala lang, gimmick ka lang, or kasi wala kang mang obligasyon na every month kailangan mong bayaran to. So ngayon, pag meron ka ng kailangan bayaran, gigising ka ng maaga, mag-iisip ka anong pwede mong gawin kasi may kailangan mong bayaran, hindi ka pwedeng tutulog-tulog. So yung sinasabi mo, dapat lahat ng tao or na gusto maging kagaya mo, na successful yung career and mag-flourish, kailangan may gawin silang obligasyon, maghanap sila ng responsibilidad na kailangan nilang i-fulfill. Oh, yes. Or wag silang nag-doubt talaga sa sarili nila. Kasi, din mo ako naman, hindi naman kalakihan yung sweldo, tama lang. Pero, nakaya ko eh. Parang ganun. Huwag kang mag-doubt sa Diyos. Huwag kang mag-doubt sa sarili mo. Dapat positive ka mag-iisip na kayang-kaya mo gawin to. Yun yung naging mindset mo all throughout ever since yung PA ka pa lang, turned artista, turned chef. Yes. Si God din talaga, magtiwala. Yes. So, At huwag magampante, kailangan productive lagi ang araw-araw. Ano yung piece of advice mo sa kagaya naman ng mga namin na nangangarap na, alam mo yun, mag-flourish yung mga career. Hindi naman kailangan sa showbiz lang. Kahit anong larangan. May feeling ko pagiging masipag talaga yung yung paraan para maging asenso sa buhay. Kasi 'di ba, pagka hihiga-higa ka lang, wala talagang mangyayari sa iyo. Mag-isip ka ng paraan kung paano ka kumita, kung paano ka kaysa phone ka ng phone, tapos hindi mo iniisip kung ano nga ang kinabukasan ko, ano bang pwede kong gawin tomorrow. Parang ganun. Sabi nga nila, pagkagising mo sa umaga, kailangan mo daw ayusin yung higaan mo kasi doon nag-start yung araw mo. Kasi once na nagawa mo yan, magagawa mo na ibang bagay. May isa ka nang nagawa for the day. Yeah. Start. Hindi yung parang pagkagising mo, may taga-tiklop pa sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Kasi wala na wala kang motivation na parang ganun. Diba? Pagka nakita mo yung higaan mong malinis, nabasa ko lang din yan. Which is ginagawa ko. Hindi ko pinapagawa. Minsan pag busy ako sa anak ko, pero kailangan pagising ko talaga, inaayos ko. Pag nakita ko kasi na maayos, parang okay. Good tayo ngayong araw na to. Okay. Seryoso. Okay. So, diba, ang ganda ng segue natin. Naging seryoso tayo. So, ngayon, with all that being said,
Nasaan na si Moybian ngayon sa buhay niya? Anong state, anong mindset, ano yung pinanghahawakan niya? Dadalhin niya in the future? Andito na ako sa estado ng buhay ko na parang pagdating ko ng edad na to ay mananahimik na po ako sa probinsya. Ito paano naman, sa awa ng Diyos, nakaipon-ipon na po ako na nakabili na ako ng, may maliit na akong lote na nabili sa probinsya na para pagka, di ba, minsan kasi pag nasa Manila ka, parang feeling mo ang gulo-gulo, ang gusto mong manahimik, gusto mong umuwi, magtanim ng mga halaman or mga gulay na yun na yung kakainin mo yun na yung source of food mo na hindi ka na kailangan bumili sa palengke kasi meron ka ng pagtataniman. So, kalmado na ako, yung parang ganon. Hindi na ako magkukumpit pa sa kung kani-kanino man. Yun, medyo gusto ko pa rin naman syempre kumita. Like yung sa luto ni Moy, gusto ko siyang palaguin na mas marami pang makakatikim at bumibili ng mga produkto ko. Ayun. So, doon ako focus. Tsaka kalma-kalma na tayo. Relax. Pero guys, I'm 43, I'm single and ready to mingle. Dapat may trabaho. Yan. So, dun sa na-envision mong buhay in the future at na-imagine mong may na-imagine ka namang kasama at kapares doon sa future na yun. Yes, sana hindi siya parang companionship na yung tawag. Okay. Kasi di ba pag may tinatanong ko nga kung parang sa edad na to, ano pa rin naman yung kasal? Kailangan pa rin naman. Pero parang companionship with love. Hindi may mga ganun. Hindi na yung parang mag-aaway-aaway pa dahil si ganito, ganyan. Yung parang, okay, kung ano ka, sige. Kung yun ka. Parang gano'n, na parang andito lang naman ako, yung parang wala na yung selos, ayaw mo na ng mga tatalak-talak pa kasi si ng babae, si ganyan. Tapos na daw si Moy doon. Well, yeah. This is my experience. So, open ang doors niya? Yeah, I'm 43 and single and ready to mingle. I know how to cook and clean. As long as you have work. Okay. As long as you have work and money, okay. A lot of money. A lot of money. Okay. So, ito na ho. Ang segment na lagi namin, most of the time lagi nating linalaro. This or that, or tinatawag natin na ano ang mas angat. Dalawa lang pagpipilian nyo. Nahihirapan ako nito. Mabilis lang naman to. Okay, so simple lang yung mga tanong. As an actress, film project or TV project? Mas gusto ko TV kasi mas maraming taping. Mas maraming tape, Yes, maraming pera. mas maraming ipon. Drama or comedy? Mas comedy tayo kasi doon tayo sanay. Okay. Horror, action? Parang ang hirap pareho. Kasi na-try kong magdabi, ang hirap ng horror, tsaka ang hirap ng action. Na-try ko na action. Gumagapang ako sa mga sofa. Sugatan ako eh. Well, wala na. Kung ano Kahit kung ibigay, kahit ano na lang. Wala akong gusto pero kahit ano. Ha! Fashion gusto. Okay, so out of the country or local na bakasyon? Out of the country. Wow. Saan yung mga gusto mo pang puntahan? Well, gusto ko ulit makapunta ng Japan. Tapos, yung mga mamahal na country. Pero syempre mag-iipon mga Switzerland, Wow. New Zealand, may ganun. Basta may land. Tama lang sa pelikula. Finland, ganun. Okay. Street food o fast food? Street food na lang. Anong street food yung hilig mo? Tusok-tusok. Ano ba? Yung mga isaw-isaw, ganyan. Isaw, quick. Fast food kasi, pareho lang sila, sinful. Pero yun, street food na. Fast food or fine dining? Siyempre, fine dining Fine tayo pag may budget. Chef tayo eh, di ba? Chef tayo eh. Ba't pa tayo nag-chef? Quiet Princess. Wow. So, top of your head, sa mga fine dining places, ano yung mga cuisine na gusto mo, usually? Masarap din yung Thai cuisine. Italian, basta yun. Basta kung anong cuisine, masarap. Cuisine. Bakit Thai? Anong? Natikman ko eh, masarap siya. Kasi mahilig ako sa mga gata, mahilig ako spicy, gano'n. Mga mais. Tsaka mahilig ako sa Thai. Okay. Yun. Mas daming flavors nun. Yes. Exotic yung... Burst in your mouth. Wow. Burst in your mouth. It melts in your mouth. Okay, so... Dahil mga maliliit kasi pag kinagat oh my ko. God.
Ay, naku. Sorry. So, fine dining. Fine dining or lutong bahay? Lutong bahay. Lutong bahay. Yes. Na may fine dining touch. Oo, yan. Naka-plating. So, kunyari biglang ngayon, papaglutuin ka, ayun, lunch, araw ngayon. So, lunchtime, anong lutong bahay na fine dining yung atake yung? Lutong bahay, sinigang siguro, pero maganda yung presentation, pagka-garnish. Sinigang na salmon, Yan. pano, ganyan. Mahilig ako sa fish Seafood. Tapos may konting gulay. Yes, of course. Ganun magluto. Hihiwain ko ng ang kangkong mga 48 slice para Para isusubo para na, magiging diba? magiging gourmet or mas maganda tingnan. Ganun yung magmahal ng isang moy. Yeah. Okay, so last but not the least, ay hindi ko na to napag-usapan kayo na. Batang piolo o batang inigo? Batang piolo ako. Siyempre piolo ako, no? Charing. Hindi, sa segue lang, si Inigo, syempre na-experience mo yung lumaki siya, tapos blah blah blah. Tapos sa pagdaanan ni Papa P, ano yung diferensya nila ng personalities nila growing up? Hindi ko nabantayan si Piolo ng baby. Charing. Kasi di ba alaga mo siya eh. Ngayon parang yung edad ni Inigo ngayon, yung edad din hawak mo at alaga mo si Piolo. Oh, yeah. Parang, di ko alam Parang silang wild. Wow! Wild in what sense? Parang feeling was religious si PJ that time nung kabata. Yung in terms of, kasi lagi kaming church ng church nung mga panahon na yun eh. Hindi mo ako nagreklamo. Gusto ko naman. Ayun. Tapos, parang, hindi ko masisiraan si Nigo. Pero syempre, parang religious si Papa P. Siya rin naman. Pero, kasi sa panahon pala ngayon, mas more on party yung mga kabataan. Di ba? Dati kasi medyo may Hoy, di na kayo nagsisimba. Mga ganon. Ngayon, pag sinabihan, Hoy, di ka nagsisimba, pero nasa bar na. May mga ganon. Yung pinagkaiba ng dati. Ano naman yung similarities nila? Malaki mga binti nila. Tsare. Bakit gano'n? Doon mo makikitang Pascual sila pag malaki yung binti. Yung mag-ama talaga silang dalawa. Huwag di mo hindi-deny yun. Tsaka marunong sila parehong kumanta. Tsaka maganda yung mga katawan nila. Parang, well, si Papa P mahilig talaga mag-workout eh. Si Igor rin naman. Pero parang naka-built na parang ito may abs mo. Diyan lagay. Diyan yung isa. Ayun. Paborito sila ni Lord. At matakaw sila pareho. Matakaw. Ayun. Yun. So kung may mensahe ka kay Inigo, shoutout kay Inigo. Pahingin pera. Pa rin. Ano Okay. mo ng jowa? Taga California? Ayoko na. Shout out lang. Shout out. Message ko para kay Puge, Inigo. Good luck sa career mo dyan. Tsaka pag yumaman ka na, pahingi akong pera. Huwag kang makakalimot, di ba? Huwag kang makakalimot. Dahil nung bata ka, binantayan din kita. Kaya huwag kang madamot dyan. Tsaray. I love you, Puge. See you pag uwi mo dito. Ganon kami I love you. Mga ganon. Wow. Pero may bash muna. May bash muna. Bash muna. Mahingin pera. Ganon. Okay. Ito na ang pinakahihintay ng lahat. At kaya tayo nasa In the Stone. Dahil pag tinagalog mo siya, all the stories are written in the stone. Pag tinagalog mo siya, itataga ako sa bato. Ganun pala yun. So, yun yung pinaka-gimmick ng na. Yung nandiyan siya kanina pa, pero yung? ngayon lang connect. Pasensya na. So, kailangan mo i-complete yung sentence. Lagi namin tinatanong ko sa lahat ng guests namin. In a world of manifestation, yung mahilig sa yung henerasyon natin doon. Natin? Pindad tayo eh. Oh, yeah. I'm 43 MC ka ng editor. Itataga ako sa bato, blank. Itataga ko sa bato na ngayong taon na to ay dito. Ay, ngayong taon na to. Ulitin ko. Take two. Itataga ko sa bato na ngayong taon na to, yayaman ako. Ladies and gentlemen, ang pambansang yaya ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po. At may gusto pa kayong pasalamatan, i-shoutout, i-promote? Yes, pasalamatan ko po ang aking boss na si Piolo Pascual, si Derek Joyce and si Kuya Eric dahil kung wala sila, wala ako dito. Wala tayo lahat dito. Yes.
Thank you so much. Mahal ko po kayo. Yan. Okay, abangan yung dalawang projects sa GMA. Yes, guys, Malapit taping na. po ako sa GMA ngayon na ipapalabas this year. So, abangan nyo po. Ang ganda-ganda ng costume ko doon. Hindi ko po pwedeng sabihin, pagalitan ako. Yan. Ayun, abangan nyo na lang po. Ladies and gentlemen, once again, ang pambansang iyaya for Muy Bien. For the rest of the ITS team and Cornerstone, this has been In the Stone Podcast. My name is Bailey Akot. We'll see you in the next episode.